Mobile. Ngayong gabi sa PA, the names you heard on the news. Ronnie Ricketts at Ed Manzano kaugnay sa pagsususpindi ng ombudsman kay Bonnie bilang OMB chairman dahil umano sa graft and corruption. Si Edu natatanggap ng death threats at pinagbibintangan na sa likod ng suspension ni Ronnie. Pakinggan ang magkabilang panig sa exclusive updates. Aquino ay napunta tonight. Hello, Leo. Saan ka? Kailan pa kaya tawagan? Hindi ka sumasagot. Okay na naman ako. Hindi pa nakita kayo sa bakit kanina? Ano nangyari? Leo, nagkamali ako. Nagkamali ako. Wala sa sabong kailangan ng Hindi. Pare? Okay na ako na lang. Okay na ako. Kung mabigat ang damdamin mo, dapat hindi ka nagmamaneho. Kung ano man yung pagkakamali na nagawa mo, pag-usapan natin. Hindi mo kahit magtutulungan tayong dalawa. Sabihin sa akin kung saan ka pupuntahan kita. Rose? Sabihin mo sa akin kung nasa ka. Ayun. Kasi naiintindihan eh. Ano yung nangyari? Ayun, siguro namin. Lalo na nung ako na yung ikaw na napigilan yung nararamdaman ko. Saan natin lang ba? Hindi ka rin eh. Hindi ko mapaliwanag na si Rose. Si Rose yung May kapalikutan ang kapay na umasa. Kanya ang sa kasawi ay mabay. I guess. Nagpadala ng nangyari mo siya. Nabili sa isa't isa. Kapatid ko ay alam mo para kay Holmes. Are you in love with her? Yes.
Kung yun ang kailangan kong gawin para malaman ako kung ito ang gagawin. Dahil kung ito ang mas, hindi na kasi yung pinasa. Ikaw susunod na ako ang susunod. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. The views and opinions expressed by the host do not necessarily speak or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the hosts, the show, the management, and the network. No, may init na balita ng bayan, mga pinag-usapang pangalan at lahat ng dapat ninyong malaman sa loob lang yan ng 15 minutes. This is Aquino with Abunda. Coming soon tonight. Good evening po sa inyong lahat. Ang init ng bangayan between Edo Manzano and Ronnie Ricketts. Panuulit po natin ito. OMB Chairman Ronnie Ricketts at ilang pangasamahan, pinasuspindi na at pinakakasuhan ng Ombudsman. Sa resolusyong inilabas ng Ombudsman last August 28, pinatawad ang 6 na buwang suspensyon ng Optical Media Board Chairman na si Ronnie Ricketts at 4 pang kasamahang opisyal ng ahensya. Kasabay nito, inirekomenda rin na kasuhan ng 5 kaugnay sa paglapat sa Section B ng Anti-Corrupt Practices Act. Ito ay kaugnay sa mga anumanyan o manong raid na isinagawa ng ahensya, the Sky High Marketing Corporation ng 2010. Hindi ko mato, matapos dalhin ang panakumplis ng DVDs, VCDs at equipment sa opisina ng ahensya. Ilang oras lang kung ano ang lumipas, ay puting inilabas sa mga ito gamit mismo ang sasakyan ng Sky High Marketing at anin sa mga una ay may permiso umano ni Ricketts. Kaugnay nito sa kanyang tweet ay kumalma naman ang dating OMB chairman na si Edo Manzano dahil umano sa death threat na natanggap niya. Laman nito ang akusasyon na siya umano ang nag-impluensya sa ombudsman para suspendin si Ricketts. Isyong agad na ipinagdi ni Manzano. Pahayag ni Manzano, di umano yung mga kroni ni Ronnie Ricketts ang pinagmulan ng mga pagbabagrang ito at hindi umano siya natatakot sa mga ito. Okay, live TV. Hinihingi ko kasi nilalaman ng mga text exchange between Edu and the ones who were actually harassing him. Pero before that, ang legal counsel ni Ronnie Ricketts na si Attorney Marian Ivy F. Reyes Fajardo ay a statement, we are preparing a motion for reconsideration of the Ombudsman's resolution. The decision is not executory, yet as the remedy of the motion for reconsideration is still available, he still remains chairman of the OMB. We're hoping for the favorable resolution of Mr. Ricketts' motion for reconsideration and pray for the lifting of the order of suspension in due time. Pero ito yung nabalitaan natin while reviewing the research, actually, yung term of office ni Ronnie Ricketts natapos na noong April 2013. Wala pa lang na ilalagay to take his place. So, if I understood correctly dito sa nabasa ko, Malacanang gave out parang a directive saying na stay put lang siya muna doon. So, pero ang sinasabi nga naman ni Edu doon sa kanyang mga malalaman na mga text at sa kanyang mga tweet na ipadala, parang ang sinasabi ni Edu is that wala na siya kinalaman dyan. So bakit siya sinasangkot? Hindi naman daw siya si Ombudsman Carpio Morales na nagbigay nito kay Ronnie Ricketts. And parang, I don't want to misquote Edu, but there was a part here. Ito, matagal na akong handa. Lahat akong handa at kayong hindi handa para sa akin. Anong akala mo? Kayong gugulat sa akin. Inaantay ko na kayo. Tapos yung start to the letter G that I can see. Wala akong kinalaman sa suspension, sariling kalokohan. At kasawapangan ninyo kayo, kaya kayo sumabit. Banting sagutin, Edu base sa ipinakita niya screenshot ng banta sa kanyang buhay. Yung nag-trigger ng lahat ng ito was the text na sinasabi sa, may nag-text kay Edu, di ba, na saying na ito, the death threat or text message na natanggap ni Edu said, Hoy Manzano, alam na ikaw ang nagsabi kay Ombudsman na ipitin at suspend si Chairman Ronnie. May araw na din, tapos yung start of the letter G also the word. Wala ka dyan, fuera takas. Okay?
feeling ko busy naman si Edo sa buhay niya. Meron siyang show na ino-host. And if I understand correctly, by October, he'll have a teleserye here in ABS-CBN. So, I don't think ganun sila ka-close. And parang, I think also hindi naman nasusuhulan. Di ba, si Conchita Carpio Morales, who was really parang one of the women I truly admire in this country. So, sana maayos ito, sana masagot ng tama kung ano man yung mga accusation. And my only question is, where are all the DVDs and VCDs? Kasi kung nilabas, sila punta. Okay, ang next issue, oh my goodness, two very beautiful women naman ang nasasangkot sa isang intriga. Panunin natin ito. Umaktes ng tanghali, mainit na usapin sa social media ang makahulugang tweet sa kapamilya actress na si Angelica Pangaliban. Sa kanyang unang post, dito may pinaparinggan kung ano ang actress. Tinukod ng pag-ibig kung ano ng pagpapatawa ng kanyang pinanilingan. May tamang timing kung ano dapat ang comedy. Agad na tinukod ng ilang netizen si Angel Ocene na siya kung anong pinanilingan ni Angelica sa kanyang team. Na simula noong Lunes hanggang kanina ay napanood bilang guest co-host sa It's Showtime. Matatandaan na pabalitan nagkaalitan ng dalawa noong 2012. Di kung ano'y naging totohanan ng sapulutan at sampalan nila sa kanilang pelikulang One More Try. Sa kanyang sagot sa isang netizen na nag-react sa kanyang naunang tweet, agad na tinagpin ni Angelica na si Angel ang pinapalingan. Sa sumunod na tweet, sa kanyang mga followers, nawa na sila daw ng Kitchen Angel dahil matagal na raw silang nagkakulos. Okay, so nagkaayos naman sila. So bakit natin ginagawa ng issue? Kasi may mga iba na gumawa ng issue about it. Pero yung, okay, yung term na te, please, enlighten me. When you say te, kailangan babae yun? Or pwede sinabihin mo lang te? Ayun, it can refer to a woman or a bakla. So, yung te, ang comedy may tamang pasok kung maipilit sa gitna ng ulo namin sent at 1:53 p.m. Nalagyan ng mali siya because at this particular moment, Angel Ocene was on Showtime. I think yung the very fact na si Angel Ocene hindi nagre-react dahil hindi naman niya feel na siyang tinutukoy means na hindi siya naniniwala, di ba? Na siya yung tinutukoy. Tapos, si Angelica, sinabi naman na okay na sila ni Angel. So, I think, ang moral of the story is that manood na lang tayo ng Showtime again tomorrow. Because, si Angel Ocene, nagtatanong ko, tapos sabi niya, ang weird naman na magre-react ako dahil hindi naman pinangalanan at feeling ko, okay naman kami. Kasi na-cite pa niya na Guillermo Mendoza Memorial Awards, not just 2014, but 2013, okay daw sila eh. Kasi they were both hailed as actresses of the year, if I'm not mistaken, dun sa movie nila na One More Try. So, mula ng time na yun naman daw, okay na sila. So, parang feeling niya, gumagawa lang ng issue. So, siguro, kasi tinanong ko, are you back on Showtime tomorrow? And Angel said, yes, because Miss Priya, Anne's father has to undergo a medical procedure. Hindi ko masyadong clear ko whether it's an operation or merong check-up na gagawin. Pero, kailangan nandun pa si Angel bukas. So, makakapanood pa tayo. Para siguro matapos ng lahat ng ito, sana magsama, di ba? Si Angelica at si Angel sa Showtime. And let's all be happy. Love, love, love. Welcome back ako, ito na. Dumami ang mga sana na nag-i-stroke ako ngayon. Sila nakaabot sa guest natin. Sino siya? Sa pag-bumalik yan, sino? Sinay! And you all-out chance to win! As of live in LA, October 11 at the Los Angeles Sports Arena. Sali na! Hatid sa nila ang iniman si Devon Extra Hot Chili! Ladies, alam natin, ito feeling confident is the hair care. Palmolive Naturals Intensive Moisture Shampoo combines 100% natural extracts with Palmolive's latest hair care science to give you hair so soft and the perfect hair flip. Have a great hair day. Ang yakap mo talagang mas malaki.
kapag may kasamang kiss. Namin ang sarap ng Presto Peanut Butter na may kiss ng jelly. My Presto Peanut